We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Natutuyo at nagkabitak-bitak na ang ilang taniman ng gulay sa Batangas City. Tiniyak naman ng Batangas City Agriculture Office ang ayuda para sa mga maapektuhang magsasaka. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise? Ace, ramdam na raw ng ilang magsasaka ang tagtuyot at ang posibleng epekto ng El Nino. Kada 2 araw kung diligin ng 45 anyos na si Leandro ang nasa 350 na punla niyang pipino sa Barangay Pinamukan East, Batangas City. Dagdag gastos daw sa kanya ang patubig lalo't madalang ang mga pag-ulan simula pa nitong mga nakaraang buwan. Kahit ang tubig po natin ay nadyan, ay halos gastos po ay malaki sa tubig. Dahil ginagamitan ho siya ng kuryente. Bago umulan ay buwan pa ang binibilang. I think halos garto din lang ang mapapatanim. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng sa mga buwan pa ng Mayo hanggang Hulyo makararanas ng pag-ulan, kaya may posibilidad na makaranas ng tagtuyot. Ang ibang mga tanim na sitaw, talong at okra ni Leandro natuyo na. Ikatlong linggo pa raw ng Nobyembre noong nakaraang taon nang unti-unting matuyo at magkabitak-bitak ang lupang pinagtamna ng mga punla kaya hindi na rin bumunga pa ng maganda. Kaya ngayon mas pinili niyang magtanim ng pipino bilang isa sa mga drought resistance na pananim. Basta ho yan ay may kaunting tubig, may supply, tatagal ho yan. Di ang sabi ko nga ay hindi siya dadami. Kumbaga ay regular na meron. Pagsabit nitong mga Mayo, June, July, nadyan po ang maraming pananim. Talagang hindi nakakayanin ng ating market at kaya tayo nakakalampas ng ibang bayan. Ayon sa Batangas City Agriculture Office, wala pang naiuulat na bilang ng mga barangay na apektado ng tagtuyot. Nakahanda naman daw ang kanilang pamunuan na tumugon sa pangangailangan ng mga magsasaka sakaling hindi makapagtanim ng marami dahil sa posibleng epekto ng tagtuyot. Meron po tayo ginagawa tulad po ng mga food processing, paggagawa ng mga woodcraft, pagluluto, mga ganun pong klase ng mga livelihood training programs ang itinuturo po natin. Mga soap making po, ganyan, candle making, kung ano po yung pwede nating gawin para makatulong sa kanila. Sakali din umano na makaranas ng malaking pinsala sa taniman at lubos na maapektuhan ng mga magsasaka, magbibigay din umano ang City Agriculture Office ng crop incentive para sa mga maapektuhan. Monetary po ang atin pong crop insurance. Ganun din naman po, hindi lang naman po crop insurance ang sumusuport sa mga farmers natin. Nandyan po ang ating Department of Agriculture na sumusuport po sa pagbibigay po ng mga assistance. Ace, dito sa Sorosoro, Ilaya, Batangas City, ang 4 na ektaryang taniman ng mais na ito dito sa aking likuran, hindi na rin daw maaaring bumunga pa ng maganda dahil sa epekto ng tagtuyot. Ayon sa pamunuan ng barangay, posibleng umabot na sa 100,000 ang nalugi sa taniman, kaya umaasa na lamang sila sa crop incentive na maaaring ibigay ng City Agriculture Office. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Patay ang 3 taong gulang na batang lalaki matapos sumanong masuffocate sa nasusunog na bahay sa Nagcarlan, Laguna. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez.
Mula sa itaas, kita ang makapal na usok na yan na nanggagaling sa nasusunog na bahay sa Barangay Poblacion 1, Nagkarlan, Laguna. Sa report ng BFP Nagkarlan, mag-aalas 4 ng hapon kahapon nagsimula ang apoy sa ikalawang palapag ng bahay. Two-story building po siya na gawa po sa kahoy. Patay na nang makita ng rumespondeng otoridad ang 3 taong gulang na batang lalaki sa second floor na posibleng na-suffocate dahil sa makapal na usok. Hinihintay pang lumabas ang autopsy report. Hindi naman po siya sunog, wala po siyang paso. Yung init lang po siguro ng apoy. Hindi po kasi siya nagkulay itim. Kasama raw ng biktima ang tiyahin at 2 pang pamangkin sa bahay nang mangyari ang insidente. Ang naging problema lang po, ang akala daw po ng mga may edad po na kasama ay nakalabas po ang bata kasama sa tumakbo. Nasa 75,000 pesos ang pinsala sa sunog na umabot sa first alarm. 4:21 ng hapon, idineklarang fire out. Walang ibang bahay ang nadamay sa insidente. Sinusubukan pang makuhanan ng salaysay ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawing bata. Nagpapatuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy ang sanhi ng sunog. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 54 anyos na lalaki matapos mabangga ng SUV ang minamanehong bangkulong sa Calatagan, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Nasawi ang 54 anyos na lalaking residente ng Barangay Kilitisan, Calatagan, Batangas matapos mabangga ng kasunod na SUV ang minamanehong bangkulong habang binabagtas ang kahabaan ng nasabing barangay pasado alas 10 ng gabi noong Linggo. Ayon sa pulisya, parehong galing sa Barangay Balibago ang magkasunod na sasakyan. Mabilis po talaga yung takbo po ng SUV po. Kaya po, nabangga po yung nasa unahang tricycle na bangkulong. Siguro po, ma'am, baka hindi napansin o nagmamadali. Sa lakas ng impact, tumilapon pa umano ang driver nito na nagtamo ng matinding pinsala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Habang nayupi naman ang minamaneho nitong bangkulong. Ang driver ng SUV, nakalayo pa raw matapos ang insidente ngunit nahuli rin sa bahagi ng Barangay Sambungan sa Kaparehong Bayan sa follow-up operation ng pulisya. Tumalsik po, tumalsik. Nakalagkad po yun kaya medyo malayo po yung agwat ng driver do sa tricycle. Tumapon po ang tricycle. Yung biktima po ay nakaburo na po yun. Yung po namang suspect nahuli naman din po namin noong madaling araw na po yun. Hinanap po namin Ayon sa pulisya, nagkausap na ang driver ng SUV at ang pamilya ng nasawing biktima hinggil sa insidente. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang magkabilang panig. Paulit-ulit na paalala ng pulisya sa mga motorista. Dapat po lagi tayo sumunod sa batas trapiko at kung sa gabi po kung magdadrive, huwag po masyado mabilis at tingnan po lagi ang paligid sa unahan. Mag-iingat po palagi, mag-iingat. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Isinumiti na sa ilang COMELEC offices sa Batangas ang mahigit 7,000 signature sheets kaugnay sa People's Initiative ayon sa Provincial Election Supervisor. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Libo-libong mga signature sheets para sa People's Initiative ang natanggap na ng iba't ibang COMELEC offices sa bansa. Sa Batangas City na isa sa may pinakamalaking bilang ng registered voters sa Batangas, mahigit 4,000 pahina ang naisumite na sa COMELEC office. Binilang natin yung pahina ng ipinasa ng mga proponents. So, we call that pagination. So that's the first part ng proseso na ito, pagination and authentication. And we authenticate as election officers in the field. They authenticate by signing each and every page. Kung isasama ang mahigit 3,000 pahinang naisumite sa lungsod ng Lipa, mahigit 7,000 na ang natanggap ng COMELEC offices sa Batangas. Pagbibigay linaw ng COMELEC, hindi sila pwedeng tumanggi sa pagtanggap ng signature sheets para sa People's Initiative. Kabilang daw ito sa kanilang mandato ng pagbibilang ng pirma. Ang COMELEC kasi isang election management body ng ating bansa. Ang trabaho ay talagang ganito. So, ang pwede lang gawin is gampanan. Ang umuugong na isyong dapat itong ipagpaliban ng komisyon, malabo raw mangyari. Tanging Supreme Court lang daw ang makapaghahain ng TRO para mapatigil ang ginagawa nilang pagtanggap at pagbibilang sa mga pirma. Wala kasi kaming right to refuse. Parang bilang election management body,
ang trabaho namin ay magpa-eleksyon at ang initiative ay isang forma ng pagpapa-eleksyon. Tiniyak din ng COMELEC Batangas na hindi maapektuhan ng gumugulong na People's Initiative ang nakatakdang voter registration na magsisimula sa February 12. Laman ng People's Initiative ang voting jointly ng Senado at House of Representatives na mapag-iisa na lang ang boto ng Kongreso at Senado sa pag-amyenda ng konstitusyon. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Itinalaga ng House of Representatives si House Speaker Martin Romualdez bilang caretaker ng 6th District ng Batangas, kasunod ng pagtalaga kay Congressman Ralph Recto bilang Finance Secretary. Matatandaang nitong January 11 nang italaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Recto bilang bagong Finance Secretary, kapalit ni Benjamin Jokno. Mananatili namang caretaker si Romualdez habang nakabinbin pa ang special elections sa Legislative District. Sa ilalim ng mga alituntunin, dapat maglabas ang Kamara ng Certificate of Permanent Vacancy at isang resolusyon na nananawagan para sa special elections. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, January 25, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at sa mga bayan ng San Jose, Alitagtag at Mabini, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4:30 ng hapon, bunsod ng pagpapalit ng mga nabubulok na poste at paglalagay ng mga transformer, kalinsabay ang pagpapalit ng hardwares at insulators at row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 56 anyos na rider matapos sumalpok sa poste ng ilaw ang sinasakyang motorsiklo sa San Antonio, Quezon. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Galing sa isang kaibigan sa Chaong, Quezon, pauwi na sana sa kanilang bahay sa San Antonio, Quezon ang 56 anyos na swine vendor nang sumalpok sa poste ng ilaw ang minamanehong motorsiklo linggo ng gabi. Lunes ng umaga siyang makita ng isang concerned citizen na nakasubsob sa damuhan. Dead on arrival na siyang dalhin sa ospital. Nadaanan na yung tao, nakahandusay doon ng mga more or less 6 a.m. kinabukasan, sir. Sa report ng San Antonio Municipal Police Station, binabagtas ng biktima ang pakurbang bahagi ng kalsada hanggang masalpok sa poste. Wala raw suot na helmet ang biktima na napuruhan sa ulo. Maliwanag naman, sir. Maliwanag, sir, doon. Medyo may mga ilaw, sir, ang poste doon. Kabilisan, sir, tapos medyo kurbada, sir, talaga. Tuyo raw ang kalsada ng mga oras na yon. Sinisika pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nasawi para sa kanilang reaksyon. Pero ayon sa pulisya, nauunawaan na raw ng pamilya na aksidente ang nangyari. Tuwing kami po ay makakandak ng checkpoint sa mga motorista natin na magsuot ng helmet. Ipinapaalala rin ng mga otoridad na pairalin sa lahat ng oras ang disiplina at pagdodoble ingat sa pagmamaneho. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nahulihan ng mahigit 200,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu ang 37 anyos na lalaki sa Cabuyao City, Laguna. Samantala, natimbog ang 6 na katao sa magkakahiwalay na buy-bust operation sa Camarines Norte. Tutukan yan sa report ni Hazel Alviar. Kulungan ang bagsak ng 37 anyos sa residente ng Binyan City, Laguna matapos ang ikinasang buy-bust operation ng pulisya. Naaresto ang suspect sa Cabuyao City matapos umanong magbenta ng hinihinalang shabu sa police pusher buyer kapalit ang marked money. Nasamsam sa suspect ang isang plastic sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang aabot sa mahigit 200,000 pesos at iba pang mga ebidensya. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Cabuyao City Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, habang ang mga nakumpiskang ebidensya isusumite sa Regional Forensic Unit para sa eksaminasyon. Inaresto ng otoridad ang 6 na lalaki sa magkakahiwalay na operasyon kontra ilegal na droga nitong weekend sa mga bayan ng Mercedes, Labo, Vinsons,
Daet at Basod sa lalawigan ng Camarines Norte. Nasa kabuuang mahigit 50,000 piso ang nasamsam na mga hinihinalang iligal na droga sa kustudiya ng mga sospek. Na-recover din sa 2 lalaking sospek mula sa Daet ang isang caliber 38 revolver at mga bala nito. Mahaharap ang mga naarestong sospek sa kaukulang kaso. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa maliban lang sa ilang lugar na apektado ng amihan. Amihan o northeast monsoon ang dominant weather system na patuloy na umiiral. Dahil sa amihan, magiging maalon at delikadong pumalaot sa malaking bahagi ng Luzon at ilang baybayin ng Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Mindoro provinces. Heavy to intense rains ang inaasahan sa ilang lugar, kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa, lalo sa Southern Luzon, Bicol Region at Eastern Mindanao. Naitala ng PHIVOLCS ang weak steaming activity sa Bulkang Taal. Mabilis namang nawawala ang usok dahil sa malakas na hangin. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kasama ang mga kaibigan, dinala na ng virtual assistant na si Nina ang trabaho niya sa lakeside na ito sa Lipas City. Nakakapagtrabaho na, may bonus na sightseeing pa. Para ma-inspire sa view. Tapos yung friends ko kasi nagpi-fishing, sumama lang ako. Para maiba yung environment naman sa work, laging nasa bahay. Bagamat may mahihinang pag-usok na natatanaw sa bulkan, hindi naman daw kinakabahan si Nina. Iba usually naman pag merong nangyayari sa Taal, meron namang nagdo-notify. Siyempre pag mga ganun, hindi kami pupunta. Sa 24 oras na monitoring, nakapagtala ang state volcanologist na PHIVOLCS ng isang volcanic earthquake o mahinang pagyanig sa bulkan. May pagsingaw rin na halos 12,600 na toneladang sulfur dioxide o asupre. Sabi ng ahensya, may weak steaming sa bulkan ngayong araw. Weak, yung hindi makakaangat, biglang na-disperse ka agad. Ayun yung weak. Nakapagtala ang PHIVOLCS ng surface wind speed na 5 meters per second at 12 meters per second naman sa itaas. Sapat na para madaling mabasag ang mga usok. Bunsod ng plume emission, nagkakaroon pa rin ng upwelling o pag-angat ng mainit na volcanic fluids mula sa ilalim ng main crater. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pamamasyal sa Taal Volcano Island na deklaradong permanent danger zone. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Nagpakitang gilas sa kanilang mga talento ang mahigit 80 students with special needs sa Batangas City Integrated High School. Ang aktibidad layong mabigyan ng pagpapahalaga ang mga individual na nangangailangan ng espesyal na paggabay. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Pagtugtog ng gitara, pagsayaw at pagkanta, ilan lamang yan sa mga talentong ipinakita ng mahigit 80 estudyante sa Batangas City Integrated High School kaugnay ng isinagawang Autism Awareness Week 2024. Ang mga estudyante maituturing na espesyal dahil sa kanilang pambihirang kakayahan na kahit may kakulangan sa katangiang pisikal, nakakayanan pa rin sumabay sa ritmo ng buhay. Itong Autism Week na ito ay kailangang ipagdiwang bilang pagbibigay pugay doon sa sustainable development goal ng ating paaralan, ng ating bansa, na kung saan ito po ay binibigyan natin ng pagpapahalaga ang lahat ng tao o individual, kabilang na po yung may autism deficiency. Ito po ay Autism Week. So, sa pamamagitan nito, nasi-celebrate natin yung diversity, no? Nang ibig sabihin, hindi kayo nahihiwalay, hindi naiiba. Kabilang tayo, we belong. Ang anak ni Really isa sa mga nakiisa sa aktibidad. May problema sa pandinig ang anak na nooy nakakaunawa lamang sa pamamagitan ng sign language. Pero sa tulong ng mga guro sa paaralan, kahit papaano ay nabibigyang pagpapahalaga ang mga kakayahan ng mga estudyanteng nangangailangan ng karagdagang paggabay gaya ng kanyang anak. Nababawasan yung kanilang mga stress, saka
yung kanilang pagiging hyper minsan, lalo pat nasa teenager na yung aming mga bata. May sarili na silang desisyon, lalo pa at yung nakakausap sila ng mas ahead sa kanila, na parang nagkakaroon sila ng kakampi. Minsan hindi na sila nakikinig sa amin. Yun ang pinakamalaking struggle para sa aming mga mami na may anak na special. Laking pasasalamat din ni Realy sa mga guro na nakakasama ng mas matagal sa loob ng isang araw ng kanilang mga anak na walang sawang gumagabay sa mga bata. Gaya na lamang ni Teacher Thea May na isa sa mga guro ng special education. Maging siya raw ay maraming natututunan sa kanyang mga estudyante. Araw-araw, iba't iba yung storya na binibigay nila sa akin, sa amin ng mga co-teachers ko. And talagang nandun yung magkakaroon ka ng dedication at mas malaking pagmamahal na i-embrace sila, mahalin sila, at mas tulungan sila at turuan sila dito sa mundong ginagalawan nila. Pagtitiyak ng pamunuan ng paaralan na bukas ang kanilang tanggapan sa mga nais pang mag-enroll sa kanilang special program para sa mga student with special needs. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Huwebes, January 25, mawawalan ng supply ng kuryente ang barangay Lumbang na Matanda sa lungsod ng Calaca, Batangas na magsisimula alas 9 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon at sa ilang barangay sa bayan ng San Luis, Batangas na magsisimula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng konstruksyon ng mga linya at paglilipat ng mga poste. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Consolidated na ang halos 60% ng mga pampasaherong jeep sa Batangas ayon sa Bacjoda. Sa kabila niyan, hiling pa rin ng ilang jeepney driver sa gobyerno na huwag nang ituloy ang jeepney phase-out. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Bilang pagtalima sa Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno, ipinakonsolidate na raw ng jeepney operator ni Ruel ang kanyang minamanehong jeep na biyaheng Batangas City Mabini at vice versa. Paraan daw nila ito para patuloy na makabiyahe sakaling dumating ang araw na hindi napapayagang pumasada ang mga tradisyonal na pampasaherong jeepney na hindi consolidated o kasapi ng isang kooperatiba o korporasyon. Sabi ni Ruel, magiging malaking epekto lalo para sa kanilang mga jeepney driver sakaling hindi makakabiyahe. Kawawa ang ating kabuhayan, ang ating mga sasakyang panghanap buhay. Dito naasa mga pamilya namin. Ay di, sana huwag nang matuloy yung peace out. Ay di, hindi din mga paghanap buhay nga. Kawawa ang mga anak. Kawawa rin mga pasahero. Ayon sa Land Transportation and Regulatory Office o LTFRB, nasa 395 na pampasaherong jeep at 108 na UV Express routes mula sa NCR ang posibleng maalis pagsapit ng unang araw ng Pebrero kapag hindi pa na-consolidate ang mga prangkisa ng mga ito. Pero sa lalawigan ng Batangas, posibleng walang rutang maaapektuhan ayon sa pamunuan ng Batangas Confederation of Jeepney Operators and Drivers Association o Bacjoda dahil halos 60% na raw ng mga pampasaherong jeep ang consolidated na. Wala po ako nakikita na mga ruta na apektado. Yung atin pong mga pangkaraniwang ruta na tumatagos po sa mga bayan-bayan, sa tingin po namin sa Confederation ay hindi naman po apektado yung ating mga mananakay. Kasi malaking porsyento po yung mga nag-comply po sa panawagan po ng gobyerno na kailangan nakakonsolidate po ang ating mga prangkisa. Pero sa ilang tsuper gaya ni Henry, bagamat consolidated na ang prangkisa ng minamanehong jeep, tila napapaisip pa rin daw siya sa nais ng gobyerno na PUV Modernization Program. Hiling pa rin nila na hindi na matuloy pa ang napipintong jeepney phase-out. Yung franchise na yun sa amin yun eh. Bakit nila aagawin? Hinihiring namin yan. So ngayon ang nangyari, basta na lang namin ibinigay sa kanila, kukunin nila, hindi naman dumadaan sa hearing. Hindi po tayo mapaparehistro kung hindi tayo magko-consolidate. Kaya sa tulad namin, na ito ang pinagkikitaan, pang araw-araw, dito umaasa yung pamilya namin, kailangan mong mag-consolidate para maparehistro yung sasakyan. Paglilinaw naman ng Bacjoda, ang dinidline lang po naman ng gobyerno ay yung consolidation. Kailangan po ay sila ay makasali po sa kooperatiba or korporasyon na kanilang napipili. Or alin mga identity na
nag-consolidate doon sa ruta na kanilang binabayihan. Wala naman sinabi ang gobyerno na nakakonsolidate sila, mapipace out pa rin. Ang sinasabi po ng gobyerno, kaya hindi kaya po sila na mag-consolidate ay parang hindi po talaga napipace out. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Ibinahagi ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang ilang tips sakaling maranasan ang undispensed withdrawal sa ATM. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Ikaw rin ba ay isa sa mga nakaranas nito? Nag-withdraw ng pera sa ATM pero walang lumabas na cash sa machine at ang problema, nakaltasan ang iyong account. Undispensed withdrawal ang tawag dyan ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Naranasan daw mismo ito ng isang kaanak ni Attorney Michael Frank Sarmiento mula Dagupan City. 2 beses siya nag-withdraw . One, hinati niya yung gross amount. First 20, successful. And then yung second withdrawal, based sa machine, tsaka resibo, and using the app, na withdraw pero walang na-dispense na amount. Itinago nila ang resibo at ipinakita sa bangko, saka ipinaliwanag ang nangyari kaya naibalik din ang nakaltas na pera. Paliwanag ng BSP, hindi raw maiiwasan na mangyari ito. Like any other machine, ang ATM ay hindi naman infallible. May mga technical issues din siguro pag nangyayari yon, pero sigurado naman na ma-resolve din agad yon. May payo ang BSP kaugnay rito. Una, isulat ang petsa, oras, ATM location at iba pang impormasyon tungkol sa naging transaksyon. Pangalawa, itago ang resibo o kuhanan ng larawan o ipa-photocopy dahil mayroong mga resibo na madaling mabura ang mga nakasulat. Pangatlo, kaagad ipagbigay alam sa mga kinaukulan ng nangyari. Tumawag sa inyong bangko at sabihin ang detalye ng insidente. Pang-apat, magsampa ng formal na reklamo kung sakaling hindi kaagad natugunan ng insidente o hindi naibalik ang pera. Magpadala ng sulat reklamo sa bangko kasama ang mga mahalagang dokumento katulad ng resibo. Panglima, iulat sa BSP. Kung hindi aaksyonan ng bangko ang reklamo, ipagbigay alam ito sa BSP. Isama ang mga detalye at kopya ng mga dokumento. Meron tayong tinatawag na BOB, BSP Online Body. Pwede tayong mag-file ng complaint through BOB. Okay, yung BSP BOB, makikita nyo siya, meron sa BSP web chat, sa BSP official website, meron din sa BSP Facebook, meron din sa Talk to BSP SMS. You send the details of your concern to 215-82277. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pinakabagong runner si Miguel Tan Felix sa Season 2 ng Running Man Philippines. Samantala, suportado ni na Marian Rivera at Jenilyn Mercado ang bagong show ng isa't isa. Narito ang report ni Hazel Alvear. Si Miguel Tan Felix ang pinakabagong runner sa Season 2 ng Running Man Philippines. Nasa South Korea na sila ngayon kasama ang mga OG runners na sina Micael Daes, Glyza De Castro, Buboy Villar, Lexi Gonzalez, Kokoy De Santos at Angel Guardian para sa shooting ng nasabing show. May special role pa rin naman daw dito si Ruru Madrid. Overwhelmed at thankful naman daw si Miguel na maging bahagi ng show. Nagpakita naman ng suporta sa kanilang show sina primetime queen Marian Rivera at ultimate star Jenilyn Mercado. Nauna nang nagpahayag ng excitement si Marian sa comeback series ni Jenilyn na Love, Die, Repeat. At sa araw mismo ng premiere ng Jose Maria's Bonggang Villa 2.0 noong Sabado, prinomote naman ito ni Jenilyn. Matatandaan nagkatrabaho ang dalawa noong 2007 sa Kapuso Fantasy series na Super Twins. Samantala sa Black Rider, gustong makilala ni Senior Edgardo si Elias. Ano pa kaya ang mga lihim na sasabog mula sa nakaraan? Abangan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.